tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling uminit ang tensyon sa gitnang silangan matapos harangin ng militar ng Estados Unidos ang isang biglaang pag-atake gamit ang balistikong misil mula sa Iran noong Hulyo 28, 2026. Ang pag-ataking ito ay nakatuon sa mga pasilidad na kinaroroonan ng mga tropang Amerikano sa rehiyon, kabilang ang iniulat na Muwafaq Salty Air Base sa Jordan. Dahil sa pagkilos na ito ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, formal nang nabasag ang maikling tigil putukan na pinagsikapang buuin ng mga pandaigdigang diplomat. Sa kasalukuyan, muling nakatutok ang buong mundo sa mabilis na paglala ng sigalot dahil sa malaki nitong epekto sa seguridad at pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa opisyal na pahayag ng US Central Command o CENTCOM, inilunsad ang mga misil bandang 5:45 ng hapon ayon sa oras sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Agad na gumana ang mga makabagong sistema ng depensa sa himpapawid ng Amerika tulad ng Patriot at THAAD upang salagin ang mga paparating na banta. Sa pamamagitan ng mabilis na pagharang, matagumpay na naipagtanggol ang mga base at walang naitalang nasawi, nasugatan o malaking pinsala sa mga pasilidad ng militar ng Estados Unidos. Bagaman walang pinsalang naitala sa panig ng mga Amerikano, ang mismong pagpapaputok ng mga misil ay nagpakita ng panibagong antas ng panganib sa buong rehiyon. Ang nabasag na pansamantalang paghinto ng labanan ay ang panahong itinigil muna ng Estados Unidos ang 13 gabi ng sunod-sunod na pag-atake mula sa himpapawid laban sa Iran. Layunin sana ng maikling tigil putukan na magbigay daan sa mga diplomatikong negosasyon at buksan ang posibilidad ng isang pampulitikang solusyon. Subalit dahil sa ginawang pag-atake ng Iran, muling natigil ang mga pag-uusap at napalitan ang mga ito ng mas matinding paghahanda sa larangan ng militar. Dahil dito, ang inaasam na maayos na negosasyon ay agad na napalitan ng panibagong pangamba sa mas malawak na sagupaan. Sa kabila ng mga ulat mula sa panig ng Estados Unidos, mahalagang pansinin na may mga puwang pa rin sa mga opisyal na impormasyong inilalabas. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na formal na pahayag ang pamahalaan ng Iran o ang pamunuan ng IRGC hinggil sa pagpapakawala ng mga misil. Bukod dito, nananatili ring limitado ang mga detalyeng ipinababatid sa publiko tungkol sa eksaktong bilang ng mga misilang ipinutok at sa kabuuang talaan ng mga base na naging punteriya. Ipinapakita ng kakulangan sa detalye kung gaano kabigat ang sensura at paghihigpit sa impormasyon sa gitna ng digmaan. Upang maihanda ang sarili sa anumang posibleng pangyayari, isinagawa ng militar ng Estados Unidos ang pinakamalaking pagpapadala ng puwersa sa gitnang silangan mula noong pagsalakay sa Iraq noong 2003. Ang malawakang pagpapalakas na ito na nagsimula pa noong huling bahagi ng Enero at Pebrero 2026 ay kinabibilangan ng pagpapadala ng mga pangkat pandagat tulad ng USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford at Carrier Strike Group 10. Kasama rin sa pinalakas na puwersa ang mga makabagong eroplanong pandigma tulad ng F-22 Raptor sa Of-the-Air Base sa Israel at mga F-15E sa Jordan. Ang pagpapadala ng mga kagamitang ito ay nagbibigay sa White House ng mas marami at mas mabilis na mapagpipili ang hakbang militar kung kakailanganing maglunsad ng mas matinding pagganti. Ayon sa mga ulat ng mga pahayagan tulad ng The Wall Street Journal, hindi lamang sa himpapawid at karagatan naghahanda ang militar ng Estados Unidos. Iniulat ng pahayagan na naghahanda rin ng Amerika ng hanggang 70 setilusong sundalong panlupa para sa mga natatanging operasyon at pagbibigay suporta sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Ipinapakita ng ganitong antas ng paghahanda na ang administrasyong Amerikano ay hindi na lamang nakatuon sa limitadong depensa, kundi maging sa mas malawak na kakayahang makipaglaban. Ipinahihiwatig ng mga hakbang na ito na pumapasok na ang sigalot sa isang mas mapanganib na yugto. Naging napakasensitibo rin ng usapin ng seguridad maging sa antas ng pinakamataas na pinuno ng Estados Unidos. Nung idaos ang pagpupulong ng NATO sa Turkey, napilitang magpalit ng eroplano si Pangulong Donald Trump bago bumiyahe. Ang desisyong ito ay ibinatay sa mga natanggap na ulat paniktik tungkol sa direktang banta ng pag-atake gamit ang misil at drone mula sa Iran o sa mga kaalyadong pangkat nito habang dumaraan ang eroplano ng Pangulo sa himpapawid na malapit sa zona ng sigalot.
Pinatutunayan ng ganitong hakbang na ang panganib ng digmaan ay umaabot na maging sa mga rutang ginagamit sa pandaigdigang paglalakbay ng mga pinuno ng bansa. Matapos lumabas sa mga pahayagan tulad ng The New York Times ang balita tungkol sa pagpapalit ng eroplano ni Pangulong Trump, nagkaroon ng malaking kontrobersiya sa loob ng White House. Upang matukoy kung paano nakarating sa pamamahayag ang napakasensitibong impormasyong ito, ipinag-utos ng pamunuan ng isang panloob na pagsusuri at investigasyon tungkol sa pagtagas ng mga impormasyong pangseguridad. Sa ilalim ng pagsusuring ito, sinuri ang mga telepono at talaan ng komunikasyon ng ilang opisyal upang matukoy ang pinagmulan ng pagtagas. Ipinakita ng pangyayaring ito ang matinding tensyon at pressure maging sa loob mismo ng pamahalaan sa Washington. Ang kasalukuyang direktang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na formal na tinawag ng Pentagon na Operation Epic Fury ay nagsimula noong huling bahagi ng Pebrero 2026. Pagsapit ng Hulyo 2026, opisyal nang pumasok sa ikalimang buwan ang walang patid na tensisyon at sagupaan. Sa loob ng panahong ito, ilang ulit ng muntik makamit ang isang pampulitikang kasunduan, ngunit palagi itong nasisira dahil sa panibagong mga paglabag at tensyon sa lupa at karagatan. Ang mahabang panahon ng labanan ay nagdulot na ng napakalaking epekto sa pangkalahatang katatagan ng buong rehiyon. Noong Hunyo 17, 2026, nagkaroon ng maikling pag-asa para sa diplomasya ng lumagdaang Estados Unidos at Iran sa tinatawag na Islamabad Memorandum of Understanding sa tulong ng mga tagapamagitan mula sa ibang mga bansa. Sa ilalim ng kasunduang ito, nagkaroon ng kompromiso upang ihinto ang pambobomba at muling buksan ang estratehikong kipot ng Hormuz sa loob ng 60 araw na nakalaan para sa negosasyon. Layunin sanang bigyan ng kasunduan ng dalawang bansa ng pagkakataong pag-usapan ang mga pangunahing suliranin ng walang banta ng agarang pambobomba. Ito ang naging pinakamalapit na hakbang tungo sa posibleng pagtatapos ng digmaan sa mga nakalipas na buwan. Subalit matapos ang sunod-sunod na panliligalig at pag-atake sa mga komersyal na barko noong kalagitnaan ng Hulyo, tuluyan nang nawalan ng bisa ang diplomatikong kasunduan. Idineklara ni Pangulong Trump na paso na ang tigil putukan at wala na itong kabuluhan dahil sa kabiguan ng kabilang panig na tuparin ang mga napagkasunduan. Dahil dito, formal na lumipat ang White House sa tinatawag nitong Plan A, kung saan pinalitan ng diplomasya ng mas matinding paggamit ng puwersang militar. Sa ilalim ng Plan A, pinalawak ng Estados Unidos ang talaan ng mga punteriya upang isama ang mahahalagang infrastruktura at estratehikong pasilidad militar sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Ang pagbabagong ito sa paninindigan ng White House ay nag-ugat sa kawalan ng tiwala ni Pangulong Trump sa pamunuan ng Iran. Hayagang tinawag ng Pangulo ng Estados Unidos ang mga pinuno sa Tehran na pabago-bago at hindi maaasahang katuwang sa anumang talakayan. Sa pananaw ng Administrasyong Amerikano, ipinapakita ng patuloy na pag-atake ng Iran sa kabila ng mga kasunduan na ang tanging paraang mauunawaan ng pamunuan nito ay direktang pagkilos militar. Dahil dito higit na itinuon ng Estados Unidos ang pansin sa pagpapalakas ng pambobomba kaysa sa pagbabalik sa hapag ng negosasyon. Sa kabila ng kanilang pagkakaisa laban sa Iran, nagkaroon din ng mga ulat tentang salamat at pagkadismaya sa pagitan ni Pangulong Trump at punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Bago ang insidente noong Hulyo 28, nagkaroon ng magkaibang pananaw ang dalawang pinuno tungkol sa eksaktong saklaw ng tigil putukan at sa magkakahiwalay na operasyon ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon. Bagaman may mga nakatakdang diplomatikong pagpupulong ang dalawang pinuno sa Washington, ipinapakita ng mga panloob na ulat na hindi palaging magkatugma ang mga pampulitikang layunin ng Estados Unidos at Israel sa gitna ng krisis. Sa loob naman ng Estados Unidos, patuloy na tumataas ang pampulitikang pressure dahil sa lumalaking gastos sa digmaan at sa papalapit na halalang panggit ng termino sa Nobyembre 2026. Ang kabuuang gastos ng Pentagon sa Operation Epic Fury at sa pagpapanatili ng mga tropa sa gitnang silangan ay tinatayang umabot na sa pagitan ng 37.5 bilyon at 113.3 bilyong dolyar. Ang napakalaking gastusing ito, kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina para sa mga mamamayang Amerikano, ay nagdulot ng matinding pangamba sa loob mismo ng Partidong Republikano at sa mga kilalang personalidad sa pamamahayag tulad ni Laura Ingraham. Nagbabala sila na kung magpapatuloy ang digmaan ng walang malinaw na pagtatapos, maaari itong humantong sa matinding pagkatalo sa halalan para sa kasalukuyang administrasyon. Habang nagpapatuloy ang tensisyon sa pagitan ng mga pangunahing bansa, umabot na rin ang labanan sa mga halagang rutang pangkalakalan sa karagatan.
Noong Hulyo 21, 2026, nagpakawala ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen na sinusuportahan ng Iran ng mga drone at misil laban sa dalawang tanker ng langis na may kaugnayan sa Saudi Arabia, kabilang ang barkong NCC Gazal, gayon din sa iba pang komersyal na barko sa kipot ng Bab el-Mandeb. Ipinakita ng pag-ataking ito na ang sigalot ay hindi na lamang nakatuon sa mga base militar, kundi umaabot na rin sa pandaigdigang paglalayag at kalakalan. Ang kipot ng Bab el-Mandeb at kipot ng Hormuz ay dalawa sa pinakamahalagang lagusang pandagat sa buong mundo. Sa mga rutang ito, dumaraan ang humigit kumulang 7 hanggang 12% ng kabuang pandaigdigang kalakalan ng langis. Dahil sa patuloy na banta ng mga misil at drone, maraming kumpanya sa pagpapadala ng mga kargamento ang napilitang ihinto ang pagdaan sa mga rutang ito at ilihis ang kanilang mga barko paikot sa Cape of Good Hope sa Africa. Ang pagbabagong ito ng ruta ay nagdaragdag ng 10 hanggang 14 na araw sa biyahe ng mga kargamento. Bunga nito, tumaas ng husto ang gasto sa pagpapadala at ang halaga ng sigurong sumasaklaw sa panganib ng digmaan para sa mga barkong naglalayag. Ang mga pagkaantalang ito sa pandaigdigang paglalayag at ang pangamba sa mas malawak na pagharang sa mga ruta ay agad na nakaapekto sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Noong huling bahagi ng Hulyo 2026, opisyal nang lumampas sa $100 kada bariles ang presyo ng langis na Brent. Kumakatawan ito sa matarik na pagtaas na halos 40% mula nang magsimula ang direktang digmaan noong Pebrero. Ang panibagong pagtaas ng presyo ng langis ay nagdulot ng malawakang pagkabigla sa ekonomiya ng mga bansang lubos na umaasa sa inaangkat na enerhiya. Isa ang Pilipinas sa mga bansang direktang nakararanas ng masamang epekto ng krisis sa gitnang silangan dahil umaasa ang Pilipinas sa inaangkat na langis para sa mahigit 80 hanggang 70% ng pangangailangan nito. Ang anumang paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan ay agad na nararamdaman sa bawat gasolinahan sa bansa. Ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa lokal na pamilihan ay nagdudulot ng sunod-sunod na epekto sa pamasahe sa pampublikong transportasyon, singil sa kuryente at pangkalahatang presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, napipilitan ang pamahalaan ng Pilipinas na maglaan ng malaking pondo mula sa pambansang badyet para sa tulong pinansyal sa gasolina. Ang mga pondong ito ay inilaan para sa mga chopper ng pampublikong sasakyan tulad ng jeepney at tricycle, gayon din sa mga magsasaka at mangingisda. Bagaman nakatutulong ang pondong ito upang mabawasan ang bigat ng pagtaas ng presyo para sa mga mamamayan, ang tuloy-tuloy na paggasta ay naglalagay ng matinding presyur sa pambansang kaban na maaari sanang magamit sa iba pang mahahalagang proyekto. Bukod sa epekto sa ekonomiya, may direktang panganib din ang krisis sa kaligtasan ng libo-libong Pilipinong mandaragat na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalalaking pinagmumulan ng mga mandaragat na nagtatrabaho sa mga pandaigdigang barko. Dahil sa mga pag-atake gamit ang misil at drone sa Dagat na Pula at Golpo ng Persia, nalalagay sa direktang panganib ang buhay ng mga Pilipinong mandaragat tuwing dumaraan ang kanilang mga barko sa mga lugar na itinuturing na lubhang mapanganib. Upang maprotektahan ang mga manggagawang Pilipino, nagpatupad ang Department of Migrant Workers o DMW ng mahihigpit na tuntunin para sa mga mandaragat. Kabilang dito ang karapatang tumanggi kung saan maaaring hindi sumakay o hindi pumayag ang isang Pilipinong mandaragat na maglayag sakay ng barkong daraan sa mapanganib na lugar nang hindi nawawalan ng trabaho. Ipinatupad din ang sapilitang dobleng bayad para sa panganib at karagdagang mga benepisyo para sa sinumang mandaragat na pipiliing maglayag sa mga lugar na ito. Ipinapakita ng mga hakbang na ito kung paanong ang isang geopolitikal na sigalot sa ibang bansa ay direktang nagiging usapin ng pambansang kaligtasan sa Pilipinas. Sa kabila ng mga detalyadong ulat tungkol sa krisis, mahalagang maunawaan ng publiko na may malalaking balakid sa pagkuha at pagpapatunay ng impormasyon tungkol sa sigalot. Isa sa mga pangunahing dahilan ang malawakang pagkawala ng koneksyon sa internet sa loob ng Iran. Ayon sa pangkat na sumusubaybay sa internet na Netlux, bumagsak sa humigit kumulang 4% lamang ng karaniwang antas ang koneksyon sa internet sa buong Iran. Ang matinding pagkawala ng internet at sensura ay nagpapahirap sa mga pandaigdigang mamamahayag at malalayang tagamasid na suriin at patunayan ang mga pangyayari sa loob ng bansa. Kasabay ng kawalan ng malayang impormasyon, may mga magkakasalungat na pahayag din mula sa iba't ibang grupo sa rehiyon. Halimbawa ng magkaroon ng mga pag-atake gamit ang drone sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia, agad na inakusahan ng Saudi Arabia ang mga milisyang Iraqi na sinusuportahan ng Iran.
Subalit mariing itinanggi ng kabilang panig ang Islamic resistance in Iraq, ang pananagutan sa pambobomba at tinawag na gawa-gawa lamang ang mga paratang ng Saudi Arabia. Ipinahiwatig naman itong maaaring ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen ang may kagagawan. Ipinapakita ng magkakasalungat na pahayag kung gaano kagulo ang daloy ng impormasyon sa gitna ng digmaan. Dahil sa mga limitasyong ito, karamihan sa mga detalye tungkol sa mga panloob na pagpupulong sa White House, seguridad ng Pangulo ng Estados Unidos, at mga plano sa pagpapadala ng mga tropa ay nakabatay lamang sa mga ulat ng mga kilalang pahayagan tulad ng The Wall Street Journal at The New York Times. Ang mga ulat na ito ay bumabanggit sa mga hindi pinangalanang sanggunian mula sa larangan ng paniktik. Para sa isang objektibong pag-unawa sa balita, mahalagang ituring ang mga ito bilang mga ulat mula sa mga partikular na pahayagan habang hinihintay ang formal na pagpapatunay mula sa lahat ng panig na sangkot. Sa kabuuan, nananatiling lubhang pabago-bago at mabilis magbago ang kalagayang pangseguridad sa gitnang silangan. Ang muling pagkabigo ng mga diplomatikong kasunduan tulad ng Islamabad Memorandum at ang patuloy na paggamit ng mga balistikong misil at drone ay nagpapatunay na malayo pa ang labanang ito sa ganap na kapayapaan. Magiging napakahalaga ng mga susunod na araw at linggo sa pagtukoy kung makakahanap pa ng panibagong tagumpay sa diplomasya ang pandaigdigang komunidad o kung tuluyan ng lulubog ang rehiyon sa isang mas malawak at mas matinding digmaan. Ang krisis sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay hindi lamang isang karaniwang balita mula sa kabilang panig ng mundo. Isa itong pangyayaring may direktang epekto sa presyo ng langis sa ating mga gasolinahan, sa pamasahe sa ating pang-araw-araw na paglalakbay at higit sa lahat, sa kaligtasan ng ating mga kababayang manggagawa at mandaragat sa gitnang silangan. Ang bawat pagkilos ng mga puwersang militar at bawat desisyon ng mga pinuno sa Washington at Tehran ay patuloy na makaaapekto sa ating pambansang ekonomiya at seguridad. Upang manatili kayong may sapat na kaalaman tungkol sa mga pinakabagong pangyayari sa heopolitika at pandaigdigang balita na may direktang epekto sa ating bansa, huwag kalimutang pindutin ang pindutang gusto, mag-subscribe sa aming channel at i-on ang kampana ng abiso upang hindi mahuli sa mga pinakabago at objektibong ulat balita.